Mabuhay sa Mango Flix! Sa video na ito, ating pag-aaralan ang Endine. Kwento ito ng isang mangingisda na nagngangalang Syracuse na naninirahan sa isang maliit na nayon sa baybayin ng Ireland. Isang hapon, isang mahiwaga at magandang babae na nagngangalang Endine ang nasalo ng kanyang lambat habang lumalangoy sa tubig. Sakay ng bangka, nagdulot ng swerte si Endine kay Syracuse, tila ba naaakit niya ang mga isda papalapit sa lambat. Sino nga ba talaga siya? Alamin natin sa Endine. Nagsisimula ang kwentong ito sa karagatan ng Ireland. Isang mangingisdang si Syracuse ay nag-iigib ng isda sa dagat. Hindi niya inaasahang makakahuli ng isang magandang babae sa gitna ng mga isda nang mahayla niya ang lambat. Agad na iniligtas ni Syracuse ang babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng mouth-to-mouth resuscitation. Umiubo naman ang babae ng tubig. Nakakamangha, buhay pa rin siya kahit na maraming tubig ang nalunok. Humingi ng tulong si Syracuse, pero iginiit ng babae na ayos lang siya at ayaw na niyang makita pa ang ibang tao. Pero wala na siyang maalalang pangalan. Sa wakas, si Syracuse hindi tumawag ng pulis at dinala ang babae sa isang bakanteng bahay na dating pag-aari ng kanyang yumaong ina. Iniwan siya ni Syracuse dahil may importanteng gagawin. Lumalabas na pumunta si Syracuse sa bahay ng kanyang dating asawa. Si Maura ang pangalan nito. Kinuha ni Syracuse ang kanyang anak na si Endine at dinala sa ospital. May sakit sa bato si Endine kaya kailangan niyang sumailalim sa dialysis therapy sa ospital kada linggo. Habang hinihintay ang anak na matapos ang dialysis, nagkwento si Syracuse. Ang kwento ay tungkol sa isang mangingisda na nakahuli ng isang magandang babae sa kanyang lambat. Sa wakas, natapos na ang dialysis ni Endine. Nagulat si Endine dahil makakahiram siya ng electric wheelchair sa ospital. Hinatid ni Syracuse si Endine sa bahay ng kanyang ina. Naroon ang boyfriend ni Maura na si Alex. Madalas maglasing sina Maura at Alex, pero mahal pa rin nila si Endine. Kinabukasan, maglalabas sana ng pangingisda si Syracuse. Tapos nakasalubong na naman niya ang magandang babae na nakita niya kahapon. Hiniling ng babae kay Syracuse na isama siya sa pangingisda. Tinanong ulit ni Syracuse ang pangalan ng babae. Sinabi nitong Endine ang pangalan niya, na ang ibig sabihin ay babae mula sa karagatan. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang nahuli nilang isda ng araw na yon. Bigla na lang nagsimulang kumanta si Endine gamit ang kanyang malambing na tinig. Doon na itinaas ni Syracuse ang lambat niya, at nagulat siya nang makita ang maraming malalaking yulang naroon. Mukhang nagdala ng swerte sa kanya ang pagkanta ni Endine. Napakarami ng nahuli niya ng araw na yon. Pagbalik sa isla, inaaya ni Syracuse si Endine na sumama sa bayan para ibenta ang mga nahuli nila. Pero tumanggi si Endine dahil ayaw niyang makipagkita sa kahit sino maliban kay Syracuse. Nagmamadaling bumalik si Endine sa bahay. Matapos ibenta ang mga yulang, pumunta si Syracuse sa tindahan at naghanap ng damit para kay Endine. Pagkatapos noon, pumunta siya sa paaralan ni Endine para sunduin ang anak niya. Doon, hinamon ni Endine ang kanyang ama na makipagkarera pauwi. Habang nasa daan, hiniling ni Endine kay Syracuse na ipagpatuloy ang kwento niya. Ayon kay Endine, ang babae sa kwentong, ang kwento ay tungkol kay Selkie. Si Selkie ay isang tauhan sa mitolohiya, isang selo na kayang maging tao. Pagkatapos ihatid si Endine sa bahay ni Moira, umuwi si Syracuse. Ngunit dahil sa pagkamausisa kay Endine tungkol sa mga kwentong engkanto ng kanyang ama, sinundan niya ito pauwi. Bumalik si Syracuse sa bahay ng kanyang yumaong ina. Pagkatapos ay binigyan niya si Endine ng maraming pagkain at bagong damit. Natuwa si Endine sa lahat ng regalo. Hinalikan niya sa pisngi si Syracuse. Namula si Syracuse at umalis. Samantala, pinaghihinalaan ni Annie na may tinatago ang kanyang ama sa bahay ng kanyang lola. Pumunta siya sa silidaklatan para maghanap ng impormasyon tungkol sa mga Selkie. Kinabukasan, dahil sa pagkamausisa, nagpunta si Annie sa bahay ng kanyang yumaong lola. Doon, nakakita siya ng isang babaeng lumalangoy sa karagatan. Doon unang nagkita sina Annie at Endine. Panatag si Annie na ang babaeng nasa harapan niya ay isang Selkie at hindi isang tao. Nag-usap silang dalawa ng matagal. Pero mukhang marami palang alam si Annie kay Endine at kung bakit ito napunta sa lupa imbes na sa dagat. Sigurado siyang nawala ang kanyang balabal na pangsil si Endine. Ayon sa alamat, kung wala ang balabal, hindi siya makakabalik sa karagatan.
Naging magkaibigan sina Endine at Annie. Nagpalit ang eksena sa isang lalaking nakatingin sa malawak na karagatan. Tiyak na may hinahanap ang lalaki. Kinabukasan, niyaya ni Syracuse si Endine na sumama muli sa kanya sa dagat. Sa bangka, tinuruan ni Syracuse si Endine kung paano magmaneho, pero sa gitna ng karagatan, may isang opisyal ng marino ang dumaan. Labis na natakot si Endine at nagtago agad. Ginamit niya ang kanyang mga paa sa pagmamaneho. Naasiwa si Syracuse sa nakita niyang mga binti ni Endine. Pagkatapos noon, muli siyang nagsimulang hamyuni si Endine. At nakakagulat, ngayon ay napakarami ng nahuli ng lambat ni Syracuse, hindi pa niya nakakahuli ng ganito karami. Ngunit pinahinto ng mga opisyal ng marino ang bangka dahil pinaghihinalaan nila ang napakaraming huli ni Syracuse. Akala nila gumagamit si Syracuse ng ipinagbabawal na lambat. Sinuri rin ng mga opisyal ang imbakan ng bangka at natagpuan si Endine na nagtatago. Sinabi niya sa kanila na lambat lang ang gamit ni Syracuse sa pangingisda. Sa wakas, umalis na ang mga opisyal. Iniaya ni Syracuse si Endine sa palengke para ibenta ang mga isda. Dahil nakita na rin naman siya ng ibang tao, pumayag si Endine na sumama kay Syracuse sa palengke. Samantala, nang makarating sila sa mainland, namangha ang ibang mangingisda sa nakita nilang napakagandang babae. Sa palengke ng isda, kumita ng malaki si Syracuse sa pagbibenta ng kanyang mga isda. Pagkatapos ay nagtungo sila sa bayan at sinama si Endine. Si Endine ay abala sa pamimili ng mga bagong damit habang pinanunood siya ng ilang babae sa labas ng tindahan. Namangha rin sila sa ganda ni Endine. Kinabukasan, dumalaw si pangalan, kailangan ng pangalan para sa susunod na Endine, kay Endine. Nagdesisyon si pangalan na turuan si Endine lumangoy sa dagat. Habang naliligo, biglang nagpanik si Endine. Nangyari na sa ilalim ng dagat, natagpuan niya ang kanyang nawawalang balabal na balat ng seal. Sinabi ni Endine na dapat ilibing ang kanyang balabal sa lupa para mabuhay pa siya ng 7 taon sa lupa. Nalalaman na nabasa ni Endine ang kwento sa isang aklat sa librariya. Pagkatapos ay nagtungo sila para ilibing ang Amerikana sa hardin sa likod ng bahay. Kinaumagahan, dinala ni Syracuse si Endine sa isang pista sa bayan. Ikinwento ni Endine ang alamat ng Selkie at pinilit si Endine na aminin na isa siyang Selkie. Ngunit itinanggi ito ni Endine. Sa gitna ng pista malapit sa dagat, tila may lalaking misteryoso na naghahanap kay Endine. Pagdating sa pista, pinilit pa rin ni Endine si Endine na umamin na Selkie siya. Dahil sa hindi pag-amin, mabilis na itinulak ni Endine ang kanyang wheelchair at tumalon sa dagat. Walang pag-iisip, agad na tumakbo at tumalon din sa dagat si Endine para iligtas siya. Buhay naman si Endine. Sinabi ni Endine sa kanyang ama na kaya niyang huminga sa ilalim ng dagat. Dinala pa uwi si Endine, at isinama ni Syracuse si Endine sa dating bahay ng kanyang yumaong ina. Pagkatapos ay inamin ni Syracuse na dati siyang lasenggo. Kaya hindi niya nakuha ang kustudiya kay Endine. Nagbago na siya, para sa anak niya. Nang gabing yon, nag-iinitan sila at nagtalik. Hindi inaasahan, nasiyahan si Endine sa piling ni Syracuse. Kinabukasan, pumunta si Syracuse sa simbahan at nagkwento tungkol kay Endine. Nagsimulang matakot si Syracuse na mawala si Endine. Sa labas ng simbahan, nakasalubong niya ang misteryosong lalaki. Tinanong ng lalaki si Endine. Ayon kay Syracuse, si Endine ay isang babaeng nagdudulot ng swerte sa kanya. Noong araw na yon, sinamahan ulit ni Syracuse si Endine sa dialysis. Pag-uwi nila galing ospital, hindi nila mahanap si Mora. Kaya dinala ni Endine ang kanyang ama sa isang bar. Nakita nga nila sina Mora at Alex na naglalaro ng bilyar at lasing na lasing. Humingi ng permiso si Syracuse na sa kanya nalang tumira si Endine, pero hindi pumayag si Mora. Pinauwi pa nga niya si Syracuse para makita ang kanyang sirena. Habang natutulog, nagising si Endine dahil sa narinig na paparating na sasakyan. Si misteryosong lalaki pala yun na naghahanap sa kanya. Pag-uwi ni Syracuse, laking gulat niya dahil ang bahay niya ay parang nawasak, parang may nanira. Agad siyang naghanap kay Endine at natagpuan niya ito sa pampang ng ilog. Lumalabas na, ang misteryosong lalaki ay ang kanyang asawa na naghahanap sa kanya. Hiniling ni Syracuse sa kanya na humiling para makaalis na ang asawa niya. Sinabi ni Endine na kung maaari siyang humiling, at lahat ng kanyang hiling ay matutupad. Ngunit nais ni Endine na humiling para gumaling siya sa kanyang sakit.
Naantig si Syracuse sa mga salita ni Endine. Samantala, hinahanap ng misteryosong lalaki si Endine sa gitna ng syudad. Kasabay nito, si Mora, na lasing, ay pauwi na kasama sina Endine at Alex. Sa kasamaang palad, nagbanggaan ang dalawang sasakyan, at nagkaroon ng aksidente. Napahagis pa si Alex at namatay agad. Nang mga oras na yun, nakita ni Syracuse, na naghahatid kay Endine sa bayan, ang aksidente. Labis siyang nag-alala nang mapagtanto niyang sasakyan yun ni Mora. Buti na lang at nakaligtas si Endine sa aksidente. Sa ospital, sinabihan si Syracuse na kailangan ni Endine ng agarang operasyon para sa kidney transplant. Lumalabas na may tagmang kidney tissue si Alex kay Endine. Sa ospital din niya nakita ang kanyang asawa, na nasugatan din. Tanong ng kanyang asawa, siya umuwi kasama niya, pero may isang kondisyon si Endine. Ayaw na niyang makialam pa ito sa buhay niya. Naging maayos naman ang operasyon ni Endine. Nakakagulat nga, dahil sa panalangin niya rin pala para sa kanyang paggaling. Kinabukasan, inilibing ni Syracuse at Mora ang abo ni Alex sa karagatan. Pagkatapos, pinayagan ni Mora si Syracuse na alagaan si Endine, pero may kondisyon. Hindi sila pwedeng magkasama. Nang gabing yun, pinilit ni Mora si Syracuse na sumama sa kanya uminom sa bar. Una ay tumanggi si Syracuse, pero nagpumilit si Mora hanggang sa pumayag na rin siya. Lasing na si Syracuse ng gabing yun. Hinanap niya si Endine na nagtatago pala sa kanyang bangka. Dinala niya ito sa isang isla na may parola. Maraming seal sa dalampasigan. Pinuntahan ni Syracuse si Endine sa isla. Lasing pa rin siya, iniwan niya si Endine mag-isa. Nang mapagtanto yun ni Endine, agad niyang hinabol ang bangka ni Syracuse. Nalungkot siya dahil kailangan na nilang maghiwalay. Kasama niya, sabi ni Syracuse, hindi maaaring magsama ang mga tao at Selkie. Pagsapit ng gabi, hinubad ni Endine ang sapatos at coat niya. Tumalon siya sa dagat at lumangoy. Nang gabing yun, kinuha ni Syracuse si Endine at dinala pa uwi sa bahay niya. Tinanong ni Endine kung nasaan si Endine. Sinabi ng ama niya na wala lang si Endine sandali. Panatag si Endine na babalik si Endine dahil may naiwan ito. Kinaumagahan, nanunood ng TV si Endine. May palabas na kumakanta ang isang lalaki. Natanto ni Syracuse na ang kantang kinakanta ng lalaki ay kapareho ng madalas na kinakanta ni Endine. Napagtanto niya ang kanyang kamangmangan. Lumabas na hindi pala kathang-isip ang kanta at hindi pala kathang-isip na tauhan si Endine. Agad siyang pumunta sa isla na may parola. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap si Endine. Nakita niya ang sapatos at coat ni Endine. At nakita niya ito sa kabilang bahagi ng isla. Mabilis siyang nagtungo sa isla. Doon, nakita niya si Endine na malamig na. Niyakap niya si Endine. Sa wakas, inamin ni Endine ang totoo tungkol sa kanyang sarili. Isa pala siyang nagtutulak ng droga galing Romania. Kasama ang kanyang kasamahan, si Vladek, dala nila ang maraming heroin na ipinasok nila ng palihim. Ngunit nahuli sila ng Coast Guard. Tumalon si Endine sa dagat para makatakas sa mga awtoridad. Si Vladek naman ay naaresto dahil hindi siya marunong lumangoy. Naanod si Endine at muntik ng malunod. Doon siya nasagip ni Syracuse. Nang gabing yun, dinala ni Syracuse si Endine sa kanyang bahay. Ngunit may mga hindi inaasahang bisita pala. Nandoon si Vladek at pinagbantaan si Endine. Nagsuntukan sina Syracuse at Vladek. Kasama pala ni Vladek ang kaibigan niya at tinutukan agad sila ng baril. Samantala, pinilit ni Vladek si Endine na sabihin kung saan niya itinago ang heroin. Para mailigtas si Syracuse at ang anak nito, sinabi ni Endine kung saan nakabaon ang heroin. Ngunit nang maghukay si Vladek sa halamanan, wala silang nahanap. Nalipat na pala ni Endine ang Amerikana na naglalaman ng heroin. Naniniwala pa rin si Endine na isang Selkie siya at itinatago niya ang kanyang Amerikana para makasama nila si Endine magpakailanman. Sa wakas, sinabi ni Endine na ang Amerikana ay nasa bitag ng yulang. Itinulak ni Endine si Vladek sa dagat, alam niyang hindi ito marunong lumangoy. Sa huli, namatay si Vladek dahil sa pagkuha ng heroin sa bitag ng yulang. Inaresto ng pulisya ang kasamahan ni Vladek at dinala si Endine sa istasyon ng pulisya. Kinabukasan, bumalik si Syracuse sa pari para mag-usap. Sinabi ng pari kay Syracuse na si Endine ay i-deport. Ngunit, maaari siyang manatili sa Ireland kung magpapakasal siya at maging isang mamamayang Irish.
Sa huli, hiniling ni Syracuse sa pari na basbasan sila sa kasal. Nagpakasal silang dalawa sa tulong ni Annie. Ngayon, masayang namumuhay ang maliit na pamilya. Katapusan ng pelikula.